Magandang araw mga bata! Ako nga pala si Binibining Cassandra Perez at pwede nyo rin akong tawaging Teacher Cassie. Masaya ako na nandito kayo ngayon upang matuto. Ngayon, bago tayo magsimula sa ating gawain, inaanyayahan ko muna ang bawat isa na tumayo para sa ating pambungad na panalangin. Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa magandang araw na kami ay nagsama-sama upang matuto. Kami po ay humihingi ng inyong gabay upang maunawaan namin ang aming aralin. Ito po ang aming dalangin sa inyo, Panginoon. Amen. Magandang araw mga bata! Kumusta naman kayo ngayon? Ako rin, masaya ako dahil nandito tayo ngayon lahat upang matuto. May lumiban ba sa klaseng ito? Mahusay mga mag-aaral! Panatilihin ninyo ang palagiang pagdalo sa ating klase upang kayo ay may matutunan palagi. Ngayon mga bata, mayroon tayong alituntunin sa silid ng aralan at ito ay tinatawag na mabuti. M. Magpakatapat sa lahat ng gawain. Iwasan ng pandaraya at laging magsikap sa sariling kakayahan. A. Ayusin ang sarili at mga gamit. Pumasok ng maayos ang pananamit at panatilihing malinis ang paligid. Letter B. Bigyang galang ang guro at mga kamag-aral. Makinig kapag may nagsasalita at gumamit ng magagalang na pananalita. Letter U. Ugaliing pumasok sa oras at iwasang mahuli at maging handa sa bawat aralin. T. Tumulong sa kapwa at sa mga gawain sa klase, maging matulungin at makipagtulungan sa proyekto o aktibidad. Panghuli, letter I. Ingatan ang mga kagamitan sa paaralan. Pahalagahan ang mga gamit sa silid-aralan upang mapanatiling maayos ang paligid ng paaralan. Bago tayo magsimula, may katanungan muna ako sa inyo. Alam nyo ba ang mga bagay na ito? Saan ito ginagamit? At paano ito ginagamit? Alam nyo ba kung ano ang nasa larawan? Mahusay! Tinatawag itong suklay. At ginagamit ito upang maayos ang inyong buhok at maiwasan ng pagkakabuhol-buhol nito. Sunod, ano ba ang bagay na iyan? Mahusay mga bata! Ito ay tinatawag na shampoo. Ito ay ginagamit tuwing naliligo upang malinis ang ating mga buhok. Susunod, ano kaya ito? Mahusay! Sabon. Ginagamit ito upang malinis at matanggal ang mga dumi sa katawan o sa kamay. Ito naman, mahusay! Toothpaste at toothbrush. Ginagamit ito upang mapanatiling malinis ang ating mga ngipin at makaiwas sa pagkabulok. Ito naman, tama! Towel at tissue. Ginagamit ang mga bagay na ito upang matuyo ang mga basang parte sa ating katawan. Halimbawa, kapag ikaw ay naghilamos, maaari kang gumamit ng mga bagay na ito upang punasan ang basa. Panghuli, ano kaya ito? Tama! Cotton buds. Ang bagay naman na ito ay ginagamit upang malinis natin ang mga ating tenga. Mahusay mga bata, lahat kayo ay nakakuha ng tamang sagot. At dahil dyan, bigyan ng bawat isa ng very good clap. 1, 2, 3, mahusay! Ngayon, ito ang mga layunin ng ating pag-aaralan. Mga layunin sa pag-aaral. Una, natutukoy ang tamang gawi at pag-iingat sa sariling kalusugan at kaligtasan. Pangalawa, napapahalagahan ang sarili sa kabila ng problema. Pangatlo, nakakagawa ng mga wastong kilos at gawi sa pangangalaga ng sariling kalusugan at kaligtasan. Ang mga bagay na ito ay ginagamit natin upang malaman natin kung paano pahalagaan ng ating sarili at kalusugan at upang magkaroon din tayo ng malakas na pangangatawan. Dahil sa mga kagamitang aking ipinakita sa inyo, gusto na ba ninyong malaman kung ano nga ba ang ating tatalakayin ngayong araw? Ngayong araw, ang ating tatalakayin ay tungkol sa pagpapahalaga at pag-iingat sa kalusugan. Ano nga ba ang ibig sabihin ng salitang pag-iingat at pagpapahalaga ng sarili? Una, pag-iingat. Ang pag-iingat ay ang paggawa ng mga hakbang para maiwasan ang panganib o kapahamakan upang mapanatiling ligtas ang sarili at ang iba. Pangalawa, pagpapahalaga. Ang pagpapahalaga ay pagbibigay ng tamang halaga, respeto o importansya sa isang tao, bagay o paniniwala dahil ito ay mahalaga sa atin.
Ang dalawang ito ay nakakatulong sa atin upang mapangalagaan natin ang ating mga sarili. Napakahalagang malaman natin ito upang malayo tayo sa kahit anumang mga sakit. Ngayon naman, magkakaroon tayo ng maiksing pagsusuri. Mangyari lamang na lagyan ng check kung ito ay paraan ng pangangalaga sa kalusugan. Una, paliligo araw-araw. Pangalawa, magsesipilyo ng ngipin pagkatapos kumain. Pangatlo, natutulog ng 8 hanggang 10 oras. Pang-apat, pag-iiwas sa maaalat na pagkain tulad ng chichirya at pag-inom ng soft drinks. Ikalima, nagpuputol ng kuko upang walang duming sumiksik dito. Mahusay mga bata! Ang lahat ng nilagyan nyo ng check ay tama. Ang mga sitwasyon na iyan ay makakatulong sa atin upang magkaroon tayo ng magandang kalusugan at upang mapahalagaan natin ang ating mga sarili. Ngayon naman, may papakita ako sa inyong isang larawan. Ano nga ba ang pinapakita rito? Kung ating sisiyasatin, makikita ang isang bata na masayang kumakain ng masusustansyang pagkain. Ang mga pagkain na ito ay makatulong upang magkaroon tayo ng malakas at magandang kalusugan. Pagkatapos nating makita at maunawa ng larawan, magkakaroon tayo ng isang gawain. Halika kayo at ating subukin. Subukin natin. Lagyan ng check ang patlang kung ang pahayag ay nagsasaad ng tamang pangangalaga ng kalusugan. X naman kung hindi. Una, maghugas ng kamay bago at pagkatapos kumain. Ikalawa, makigamit ng sipilyo ng iba kung nawawala ang sariling sipilyo. Ikatlo, uminom ng 8 basong tubig at iwasan ang pag-inom ng soft drinks. Ikaapat, magkaroon ng disiplina sa sarili kung gagamit ng gadgets. Maglaan lamang ng tamang oras para dito. Ikalima, huwag mo lang maligo kung malamig ang tubig. Ating natalakay ang mga dapat at hindi dapat gawin upang magkaroon ng maganda at malakas na kalusugan. Ngayon naman, magkakaroon tayo ng pagninilay-nilay. Sagutin lamang ang aking mga katanungan. Ano ang inyong natutunan tungkol sa ating aralin? Paano nyo ito gagawin sa araw-araw? Sagutin ito sa maiksing reflection lamang. Ngayon naman, dadako na tayo sa ating huling gawain. Magkakaroon tayo ng pagtataya sa paghubog. Pagtataya sa paghubog. Sagutin ang pagtataya na ito at ikaw ang magpasya. Lagyan ng check ang bilang na nagpapakita ng ginagawa mo upang magkaroon ng maayos na kalusugan at malakas na pangangatawan. At X kung hindi mo ito ginagawa. Una, pagligo gamit ang malinis na sabon at shampoo. Ikalawa, pagkain ng mga gulay at prutas. Ikatlo, pag-inom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig kada araw. Ikaapat, pag-iwas sa mga pagkaing maaalat at hindi masustansya. Ikalima, pagsisipilyo ng ngipin 3 beses araw-araw. Ayan mga bata, natapos na natin ang ating gawain at aralin ngayong araw. Natutunan natin kung paano nga ba pahalagahan ng ating sarili at kung paano ito iingatan. Nawa ay may natutunan tayo at dalhin ito hanggang sa pag-uwi. Bago tayo magtapos, inaanyayahan ko muli ang bawat isa na tumayo para sa ating pagtatapos na panalangin. Panginoong naming Diyos, salamat sa biyayang ito at pagkakataon na magtipon-tipon kami. Inaalay namin sa iyo ang aming klase. Bigyan mo kami ng karunungan at pangunawa habang nag-aaral. Palakasin ang aming pagkakaisa at pagkakaibigan. Gabayan mo po ang aming mga guro sa pagtuturo. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang bawat araw na aming tatahakin. Amen. Muli, ako ang inyong teacher Cassie at maraming salamat sa inyong pakikinig at kooperasyon mga bata. Hanggang sa susunod na ating aralin, salamat!